Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aging. Taong 1950, Victoria, Oriental Mindoro. Noong mga panahong ito, nasa kasagsagan ng panghihikayat ng mga miyembro ang iba't ibang pangkat ng mga rebelde na nagkukuta sa mga bundok ng Victoria. Kapag natunugan nila noong walang nagbabantay na militar sa isang baryo, sinasalakay nila ito sa kasagsagan ng gabi. Lahat ng mga kalalakihang may kapasidad na lumaban, pwersahan nilang hinihikayat na sumama sa kanila. Ang mga tumatanggi naman sa kanilang alok, sapilitan nilang dinadala sa kanilang kuta para pahirapan. Hanggat hindi nagbabago ang pag-iisip nito, mananatili yung bilanggo hanggang sa kalaunay mapilitan na rin yung umanib. Ayon kay Manoy Aging, kaya naging ganoon ang pamamalakad ng mga rebelde sa kanilang lugar ay dahil sa kagustuhan ng mga itong paalisin doon ng tuluyan ang mga militar. Sa oras na mangyari ang ganoong bagay, magiging sila na ang may kontrol sa kabuuang bahagi ng isla. Dagdag pa ni Manoy Aging, matagal nang nangyayari ang mga ganoong kaganapan sa kanilang lugar. Ang tanging hindi lang din nahihikayat noon ng mga rebelde ay ang kanyang pamilya. Hindi pumasok sa lupain nila, nag-aalangan ng mga ito, sa kadahilan ng lahat sila alam na kung ano ang totoong pagkatao ng kanilang pamilya. Base sa mga istorya ng mga taong nakakakilala sa kanila, hindi biro ang pagiging aswang ng pamilya nila Manoy Aging. Wala silang sinasanto kahit sino pa ang nakagawa sa kanila ng kasalanan. Dagdag pa ng mga ito na minsan na nilang nasaksihan si Manoy Aging na pumatay ng kauri nito. Nag-ugat ang hindi nila noon pagkakaunawaan sa pagtutol niyang manginain yun sa lugar kung saan siya naninirahan. Ang kaso lang, masyadong mapilit ang mga aswang na pinakiusapan nito. Kaya hindi nito ininda ang kanyang babala. Dahil sa pangyayaring yan, walang nagawa itong si Manoy Aging kundi paslangin ng mga nilalang na yon. Matapos ang mga pangyayari, ibinitay niya sa puno ng mangga ang bangkay ng mga nilalang upang magsilbing babala para sa ibang lahi pang maglalakas loob na magtangka. Upang hindi rin yun makita ng karamihan, ginamitan niya yon ng sabulag, kaya ang tanging makakasilay lamang sa mga nakabiting bangkay ay yung mga individual na mulat na ang ikatlong mata. Ngunit dahil sa marami noon ang may ikatlong paningin sa lugar nila, kaya mabilis din ang pagkalat ng balita. Kalaunan, nang malaman na ng lahat ang pagiging aswang niya, nagdesisyon si Manoy Aging na lumipat na ng tirahan. Nagpasya siya noong manahan sa paanan ng bundok, ilang metro ang layo sa baryong minsan niyang pinagmulan. Nga pala pinuno, 8 anak ni Manoy Aging. Lahat yung lalaki, tapos nasa tamang edad na rin. Purong aswang din ang mga ito, dahil di hamak na mas malakas ang kanyang dugo kumpara sa kanyang asawa. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging aswang ng mga anak niya, patuloy pa rin yung nagpapakita ng takot at pagsunod sa nag-iisa nilang ilaw ng tahanan. Ayon kay Manoy Aging pinuno, mas ginusto niya pa ang manatiling ordinaryong tao ang asawa niya. Marami kasi itong naitulong sa kanya, kagaya ng pagtalikod niya sa pagkain ng karne ng tao. Kahit mahirap para sa kanilang gawin ito, nagawa niya yung pangibabawan. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit ayaw na ayaw niyang makalanghap ng dugo o makakita ng taong kinakatay. Itinuring niya rin yun bilang panata, kaya kalaunay ito rin ang nagbigay sa kanya ng mas malakas pang kapangyarihan para mapangibabawan ang lahat ng mga aswang na nasa kabuuan ng Mindoro. Dahil sa hindi masukat niyang kakayahan, unti-unti na ring nabaling sa kanya ang atensyon ng mga rebelde. Napagtanto kasi ng mga ito na kung makukuha nila ang pamilya ni Manoy Aging,
magiging madali na lamang para sa kanila ang lahat. Isang hapon, katatapos lang nilang magsaka para sa pagkain ng asawa niya. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno malapit sa kanilang kubo, meron silang nasipat na mga rebelde na mabilis na naglalakad papalapit. Pagsilay naman dito ng panganay niyang anak, agad naman itong nagpresenta na itaboy ang mga taong yon. Ngunit nang marinig naman ito ni Manoy Aging, inabisuhan niya yung hindi na yon kailangan. Alam niya kasing kapag hindi siya nakausap ng personal ng mga ito, di yun magpapasindak sa banta ng kanyang mga anak. Dagdag pa niya na, matagal na niyang naramdaman ang pag-aaligid ng mga rebelde, kaya mas mainam na siya na ang makiusap. Nabanggit din noon ni Manoy Aging, hindi niya nagugustuhan ang pagiging mapangahas ng mga ito, kaya tuturuan niya na yon ng leksyon. Matapos naman yung marinig ng kanyang panganay, minabuti naman itong wag nang umimik dahil sa mga sandaling yon, ramdam na niya ang galit ng kanilang ama. Pagtayo naman ni Manoy Aging, sakto naman ang pagtigil ng mga rebelde sa hangganan ng lupaing pagmamay-ari nila. Nang masipat naman niya ang ginawa ng mga ito, tahimik lang naman siyang naglakad papalapit. Hindi naglaon, nang magkaharap na sila ng commander ng pangkat, marahan naman niyang inikot ang kanyang paningin sa mga kasamahan nito hanggang sa may mapansin siyang isang babae na nagtatangan ng dugo ng aswang. Nakatayo yon sa pinakalikod na bahagi ng grupo at base sa estado nito, parang nagkukubli yon sa kanyang paningin. Pagtitig naman niya sa nilalang, bigla naman yung napayoko, kaya ang ginawa niya, ibinaling niya ang kanyang paningin pabalik sa commander. Mukhang hindi mo ata nalalaman ang iyong ginagawa, Commander. Narinig mo na ba ang nangyayari sa mga rebeldeng kumakausap sa akin nun? Lahat sila namatay. Yung iba naman nabaliw dahil hindi na ako nawala sa kanilang isipan. Alam kong hindi mo to plano at kung sino man na nagsabi sa iyo ng tungkol sa akin, isa itong kahangalan. Ngayon, dahil nandito ka na din man lang, mas mainam na sabihin mo na ang iyong pakay. Seryosong wika ni Manoy Aging. Matapos naman niyang makapagsalita, pahapyaw naman niyang ipinaramdam sa mga ito ang kanyang nagkukubling presensya. Nang maramdaman naman yon ng babaeng aswang, bigla naman yung napakaripas ng takbo, pero sa isang utos niya lang, tumigil ito na parabang natigalpo. Habang nakatayo ang babaeng yan, agad naman itong pinagpawisan ng malagkit. Unti-unti ding nanginig ang buong katawan nito at sa sobrang takot niya, kahit paghinga nalilimitahan na niya. Nang masipat naman niya ang nangyari sa babae, agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa commander na halos dahan-dahan ang nilalamon ng takot at pagkasindak. Isipin ninyo kargado ng agimat ang grupo, pero sa salita niya lang, tuluyan na yung pinanghinaan. Makalipas pa ang ilang minuto, manginig-nginig naman yung sumagot sa kanya. Ang kaso lang, lahat ng mga naging dahilan nito, hindi niya nagustuhan. Nang maramdaman naman yon ng kanyang mga anak, nagsimula na ring magbago ang kanilang mga anyo. Pagtalikod naman ni Manoy Aging sa commander ng grupo, mabilis naman yung sumugod ng walang pagdadalawang isip. Pagsilay naman ng mga rebelde sa mga anak niyang papalapit, di na rin yung nag-alangan pang lumaban, ngunit kahit anong gawin nila, wala silang sapat na kakayahan para talunin ang 8 binatang gabunan. Pagupo naman ni Manoy Aging sa kanilang tinatambayan, lahat ng mga rebeldeng yon maliban sa babae ay patay na. Isa-isa itong itinambak ng kanyang anak sa labas ng bakuran bago nila ito sinimulang sunugin. Yung mga dugo namang nagkalat sa paligid, agad nilang tinabunan ng lupa para hindi na nila ito malanghap ng matagal. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong lugar, mahinahon naman niyang tinawag ang babae. Pagkarinig naman ito sa kanyang utos,
Nagmamadali naman yung lumapit, sabay subasob ng mukha nito sa lupa kung saan sila nakaharap. Nang masipat naman ni Manoy Aging ang paggalang ng babaeng yon, dito niya na ito binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Bagaman alam niyang yon ang nag-udyok sa rebelding grupo, aminado siyang hindi niya yon kayang patayin ng basta-basta. Kapag kauri na kasi nila at wala naman siyang nakikitang banta, aminado siyang nagiging maluwag siya sa mga ito. Nang marinig naman ng babae ang kanyang sinabi, mangiyak-ngiyak naman yung nagbahagi ng kanyang panig. Ayon dito, desperado na siyang humingi ng tulong, kaya kung kani-kanino na siya kumapit para lamang mabuhay. Pagtatapat pa nito, inubos ang kanilang lahi ng grupo ng mga rebelde na pinamumunuan ni Commander Matsyas. Sinubukan nilang labanan ng puwersa nito pero wala silang nagawa sa mga karga nitong agimat at mutya. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis na nalipol ang mga mandirigma nila, kaya kalaunay wala na rin siyang nagawa kundi ang tumakas. Kaya naman naging posible ang bagay na yon ay dahil sa tulong ng dalawang matapat na tauhan ng tatay niya. Hanggat hindi pa siya tuluyang nakakalayo, patuloy nitong hinarangan ang mga rebelde hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang mga buhay. Nang marinig naman ni Manoy Aging ang tungkol sa naging kwento nito, dito na siya nagsimulang magtanong ukol sa gabunang namamahala sa pinagmulan nitong angkan. Pagkarinig naman ng babae sa naging tanong niya, nanlulumo nitong sinambit ang pangalan ng tatay niya. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nag-iba ang itsura noon ni Manoy Aging. Dahil ang pangalan ng taong inilahad nito, walang iba kundi ang pangalan ng kaibigan niyang matagal na panahon na niyang hindi nakikita. Upang masiguro namang kaibigan niya talaga ang ama nito, minabuti naman niyang magtanong tungkol sa mga katangian ng taong yon. Hindi naglaon, nang mailahad naman ito sa kanya ang lahat-lahat, siya na mismo ang nagkumpirma na yun nga ang kaibigan niyang matagal na niyang hindi nakikita. Nang marinig naman yun ng babae, inilahad nito sa kanya na 3 taon na ang nakakaraan magmula noong namatay ang kanyang pamilya. Di rin ito ipinagkaila. May mga narinig siyang usap-usapan ukol sa kakayahan ni Manoy Aging. Yun ang nag-udyok sa kanya para lasunin ang utak ng commander ng mga rebelde na kinaaniban niya. Matapos naman itong mailahad ang lahat, agad naman siyang nagdesisyon na kupkupin ng babaeng yon. Ang kaso lang, nung nalaman niyo ng panganay niyang anak, hindi naman ito maiwasang tumutol sa kanyang nais. Ayon sa anak niya, bago pa lang nila nakilala ang babaeng yon at hindi pa sila gaanong nakakasiguro na totoo nga ang lahat ng mga sinabi nito. Dagdag pa nito na hindi magiging maganda ng patirahin yun sa kanila, lalo pat wala silang kaide-ideya kung sino talaga ang babaeng yon. Ngunit, nang marinig naman ni Manoy Aging ang sinabi ng anak niya, ngumisi lang naman siya kasabay ng pag-uwi ka rito ng, Huwag kang mag-alala, anak. Kailan may hindi siya magiging banta sa akin. Kung talagang naninigurado ka, mainam na ikaw ang magbantay sa kanya. Sa oras na may mapansin kang hindi ka aya-aya, ikaw na ang magdesisyon kung ano ang iyong gagawin. Matapos naman niyang mailahad ang tungkol dito, agad naman niya yung inabisuhan na pumasok na muna ng bahay para magpahinga. Nang marinig naman niyo ng kanyang mga anak, dali-dali naman yung sumunod. Yung babae namang nakausap niya, iniwan na rin ang dala nitong armas sa labas ng bahay para sumunod sa kanyang utos. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kapayapaan sa kanilang lugar. Habang patuloy nilang kasama ang babaeng yon, unti-unti na ring lumilinaw sa kanya ang mga rason ng kaibigan niya kung bakit nanirahan yun malayo sa lugar nila. Nakakalungkot man yung isipin, kahit papaano nagpapasalamat pa rin siya dahil nabuhay yon ng masaya. Upang tuluyan na ring malagay sa tahimik ang kaluluwa nito,
Nagdesisyon siyang maghigante sa taong pumatay dito. Ngunit, nang malaman naman ng babae ang kanyang naging pasya, sinubukan siya nitong kumbinsihin na hindi na yun kailangan. Nakita kasi nitong payapa na sila Manoy Aging at nagugustuhan na rin niya ang buhay na tinatamasa nila. Pag-amin pa ng babae, noong una gusto niya talagang ipaghigante ang kanyang mga nawalang pamilya, pero nung makilala sila nito, nagdesisyon niyong malagay na lamang sa tahimik. Dagdag pa nito na, sa ilang araw nilang pagsasama, nalaman nito ang tunay na kahulugan ng buhay niya. Kampante rin yung hindi na siya hahanapin ni Commander Matias dahil sa layo ng pagitan nilang dalawa. Nabanggit din ito, malayo na ang kanyang nalakbay para sundan pa siya ng rebelding grupo. Naniniwala rin siyang hindi na siya nito pag-aaksayahan ng lakas. Gawa ng kung iisipin, wala naman yung gaanong makukuha sa kanya. Nang marinig naman ni Manoy Aging ang sinabi ng babae, minabuti naman niyang manatili lang na tahimik. Dumaan ang araw na yon. Sa tulong ng kanyang mga anak, nakakalat na sa buong lupain ang kanilang mga tagapagmasid. Bagaman walang banta ukol kay Commander Matias, malakas ang kanyang kutob na malapit na yung mapadpad sa lugar nila. Para magkaroon din siya ng ideya kung sino ito, doon na siya nagsimulang magtanong sa mga rebeldeng naaabutan niya sa mga bayan-bayan. Gustuhin man ng mga rebeldeng yon na magsawalang imik sa kanyang mga sinasabi, sadyang hindi nila ito magawa-gawa. Kapag kasi nakakausap na nila ng personal itong si Manoy Aging, takot kaagad ang namumutawi sa kanilang mga isip. Mas pinipili rin nilang sumunod sa lahat ng sinasabi nito, gawa ng sa isip-isip nila, baka yun pa ang maging mitya ng biglaang pagtatapos ng kanilang mga buhay. Dahil sa tulong ng mga rebeldeng yon, nagkaroon siya ng malawak na kaalaman pagdating kay Commander Matias. Nalaman niyang hindi lang pala ito basta-bastang commander sa kadahilan ng dati itong antingerong tumalikod sa aral na pinaniniwalaan ito. Ayon pa sa mga napagtanungan, na sa pangkasalukuyan, si Commander Matias ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Kaya nito naabot ang ganoong antas ay dahil sa mga kaanib nitong mga aswang. Dagdag pa ng mga rebelde, may mangilan-ngilan na sa kanilang tinuturing itong mga kaaway. Minsan kasi, may mga pagkakataong sila ang pinagkukunan nito ng pagkain, lalo na kapag malayo sa lugar nito ang mga baryo. Nang marinig naman ni Manoy Aging ang mga sinabi ng mga rebeldeng yon, mas lalo niyang hinangad na makaharap ang commander na pumatay sa kanyang kaibigan. Bagaman alam niyang hindi magiging madali ang lahat, nasisiguro niyang siya pa rin ang magwawagi sa oras na mag-cross ang landas nilang dalawa. Para naman maisakatuparan nito sa lalong madaling panahon, naging madalas na ang pagpapalipad niya ng mensahe sa hangin hanggang sa kalaunay naramdaman na niya ang presensya ng rebeldeng binubuo ng mga aswang. Kahit malayo pa ang mga ito, natunugan na yon ang kanyang mga anak, dahilan para magbigay ito sa kanya ng abiso. Subalit, nang marinig naman niya ang tungkol sa bagay na yan, hindi na siya nagulat pa. Kung ang mga anak niya ay nababahala, siya naman ay kasalukuyang nalulunod sa matinding tuwa. Isang linggo pa ang lumipas, nakarating na nga sila Commander Matias sa Karatig Baryo, ilang milya ang layo sa kanilang pinagtitirhan. Gayunpaman, kahit medyo malayo pa ang distansya ng mga ito, pansin na pansin na niya ang mga kasamahan nitong pilit nagtatangka na pumasok sa baryong nasa ilalim ng proteksyon nila. Siyempre, di naman yun pinapayagan nila Manoy Aging, kaya gabi-gabi na rin sila roong nagbabantay. Lahat ng mga dayong aswang na hindi nasisindak sa kanilang presensya, walang awa nilang pinagpapapatay. Hindi naglaon,
Nang medyo mainip na itong si Manoy Aging, nagdesisyon siyang dakpi ng buhay ang mga nilalang na yon. Gabi-gabi ring sinusuyod ng kanyang mga anak ang mga karatig gubat para mangaso ng mga kasamahan nito. Dahil sa kanilang mga ginawa, nakalikom sila ng nasa humigit 10 rebelding aswang. Kahit alam nilang mahihina ang mga ito, hindi nila yon pinaligtas dahil alam nila na labis yung mapanganib sa mga taong walang kaalam-alam pagdating sa lihim na karunungan. Pagtungtong naman ng gabi ng Biyernes, matapos niyang makapagpalipad ng mensahe kay Commander Matias, inutusan niya ang kanyang mga anak na ilabas na ang kanilang mga bilanggo. Iginapos nila ito sa mga tipak ng kahoy na kanilang itinayo, kasabay ng walang patid ditong pagpapahirap. Ang gusto niya kasing mangyari, pasigawin ng mga ito upang marinig yon ng kanilang mga kasamahan. Pagkaraan pa ng ilang oras, bahagya namang natigilan ng kanyang mga anak matapos nitong makaramdam ng mabigat na presensya na sumabay sa malakas na simoy ng hangin. Pagsilay naman nila ilang metro ang layo sa bakuran, doon na nga tumambad sa kanila ang pangkat ni Commander Matias. Lahat ng miyembro na kanilang nasisilayan noong mga oras na yon, kumpirmado nilang mga aswang. Nang mapansin naman yon ng babaeng humingi sa kanila ng tulong, agad naman yung nagtago sa loob. Si Manoy Aging naman, kampante lang namang nakaupo habang nakatayo sa kanyang tabi ang kanyang mga anak. Paglapit naman ni Commander Matias sa bakuran ng bahay nila, agad naman itong tinadyakan ng pinto, dahilan para mawasak yon ng tuluyan. Matapos nun, dali-dali yung naglakad papalapit. Animoy hindi man lang ito nasisindak sa mga bagay na kaya niyang gawin. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang layo nito sa kanya, dito na naging malinaw kay Manoy Aging ang mga karga nitong matagal na nung inabandona. Alam niyang wala nang bisa ang karamihan sa mga mutya ng commander na yon, dahilan para mas lalo siyang magalak. Sa puntong yon, marami na siyang iniisip ukol sa gagawin niyang pagpapahirap dito. Inaasahan ko magpapakita ka nang hindi man lang nakapaghanda. Yan na ba ang pinakamalakas mong anyo, Commander? Kung ganyan lang din naman, ba'y nakapagtatakang hindi ka man lang kinilabutan na pumasok sa teritoryo ko? Bungad na wika niya. Nang marinig naman yon ni Commander Matias, tahimik naman itong sinenyasan ng kanyang mga kasama na lumapit. Pagsilay naman dito ng mga anak ni Manoy Aging, dahan-dahan naman yung tumungo sa kanyang unahan para siya ay protektahan. Nanlisik na rin ang mga mata nito, kasabay ng pagkakaroon nito ng mahahabang balahibo sa katawan. Hindi naglaon, unti-unti nang tumambad sa kanilang mga kalaban ang malaasong gubat na anyo ng kanyang mga anak. Pag-usli ng mahaba nitong nguso, bigla naman yung nagsialulong, kasabay ng dahan-dahang paglapat ng kanilang mga kamay sa lupa. Matapos naman yung masilayan ni Manoy Aging, di naman siya nito pinagtuunan ng pansin. Wala naman kasi siyang pakialam sa gagawin ng kanyang mga anak, dahil alam niya sa kanyang sarili, kumikilos lamang ito base sa kanilang mga nararamdaman. Makalipas pa ang ilang segundo, nang magkabanata na, mabilis namang sumugod ang mga ito. Pagsilay naman ng mga rebelde sa ginawa ng kanyang mga anak, agad naman yung sumalubong. Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Habang walang sawang nakikipagpatayan ng mga supling ni Manoy Aging, siya naman nakaupo lang, painom-inom pa ng kape. Kahit napakarami rin ang kalaban ng mga ito, di siya nakakaramdam ng takot laban sa maaaring mangyari sa kanyang mga anak. Maya-maya pa, pag-atras naman ng kanyang ikatlo dahil sa pagtamo nito ng malalim na sugat sa bewang, agad naman niya yung nilawayan na siyang naging sanhi upang ikagulat ng mga kalaban nila ang kakayahan niyang makapagpahilom ng sugat ora mismo.
Maging si Commander Matias, hindi makapaniwala sa abilidad na yon ni Manoy Aging. Dala naman ng galit at inggit na namutawi sa katawan nito, mabilis naman yung nagpalit anyo. Sa lahat din ng kanilang mga kalaban noon, tanging ang tao lamang na yon ang tila bang nakakuha ng anyo ng kaibigan niya. Bagaman matagal na silang hindi nagkikita, sadyang hindi niya pa rin nakakalimutan ang anyo nitong minsan na niyang nasilayan. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang binalot ng matinding galit sa katawan. Subalit, kahit nag-uumapaw na ang nararamdaman niyang puot, hindi niya pa rin ninais na magpalit ng anyo. Sa mga sandaling yon, alam ni Manoy Aging na hindi pa yon ang katunggali na kinakailangan niyang pagbuhusan ng kanyang totoong lakas. Pagsugod naman ito sa kanya, laking gulat na lamang ni Commander Matias nang maramdaman niya ang tila bang pagbagal ng oras. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nahirapan pa si Manoy Aging na baliin ang kanyang mga kuko. Hinugot din ito ang sungay at buntot ng commander dahil sa alam niyang sumisimbolo yon sa kanyang pumanaw na kaibigan. Matapos nun, pinaulan na niya yon ng suntok kung saan bawat suntok na lumalapat sa katawan nito, bumabali yon ng buto at sumisira ng laman loob. 5 suntok lang ang tinanggap ng commander na siya namang naging daan para manghina yon ng tuluyan. Pagbagsak naman ito sa lupa, lahat ng mga kasamahan nitong rebelde ay halos hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Upang hindi naman yun mapahiya, pinilit naman itong tumayo at ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Subalit, nang magbanggit na si Manoy Aging ng mga buhay na salita, lahat ng mga kasamahan nitong aswang bigla na lamang yung pinuntirya. Nang mapansin naman yun ng commander, pilit naman itong kinalaban ng mga kasamahan niya hanggang sa kalaunay tuluyan na siya nitong napangibabawan. Bago rin yung tuluyang mamatay, naitanong pa nito sa kanya kung ano ang abilidad na yon. Nang marinig naman ni Manoy Aging ang sinabi nito, ngumisi lang naman ito sabay wika rito ng, Ako ang hari ng mga aswang sa Mindoro. Sino man ang makakita sa akin, kayang-kaya kong pasunurin. Isang lihim na tanging nakakaalam lang ay ang mga pumanaw na. Ikumusta mo na lang ako sa mga pinatay ko. Balang araw, magkikita-kita rin tayo sa impyerno. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad namang dinala si Commander Matias ng mga kasama nito sa isang bundok. Ultimo ang mga napatay na nitong mga kasamahan, pinilit pa rin kumilos alinsunod sa kanyang utos. Sa pagkawala naman ng mga ito, agad naman niyang pinalabas ang babae. Ibinahagi niya rito ang magandang balita na siya namang abot langit nitong ipinagpasalamat. Magmula noon, hindi na nila iniwan ng babaeng yon na siya namang bukod tanging nakakaalam ng kanyang sikreto, lalong-lalo na yung naganap na bakbakan sa pagitan ni Commander Matias kontra hari ng mga aswang ng Mindoro. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, nakakatakot tong si Aging, no? Sobrang lakas niya eh. Ang sabi kasi rito, kahit sinong aswang yung makaharap niya, kayang-kaya niyang manipulahin yung utak. So ibig sabihin, nakokontrol niya lahat. Tapos gabunan pa. 'Di ba? Alam nyo, hindi ko alam kung magkakaroon ng match to eh. Kung sakali mang si Commander Matias hindi tinalikuran yung mga mutya niya tsaka yung mga aral niya. 'Di ba kasi parang anong nangyari dito? Si Commander Matias, mas pinili niyang maging aswang. So yung mutya niya, yung mga tanga niyang agimat, mga dasal niya, iniwan niya yun, tinalikuran niya para maging isa rin siyang ganap na gabunan. Diba? Tingnan ninyo,
Kung sakaling hindi naging gabunan to si Commander Matias, sa tingin ko talaga may laban to eh. Unang-una hindi siya makokontrol eh. 'Di ba? Kahit anong gawin nito ni Aging, hindi siya makokontrol nito. Kaso lang, pinili niyang maging aswang, siguro gusto niya magkaroon ng mahabang buhay. Walang hangganang lakas, mas pinili niya 'yon. Pero para sa akin, mali 'yon. Well, hindi rin naman alam kasi ni Commander Matias na magkakaroon siya ng matinding katapat eh. Kasi feeling niya siguro sa sarili niya, sobrang immortal na niya. Kasi nga, tinapos niya gabunan ng lahi, di ba? Yun lang yung nakita ko sa kwento na to. Pero maganda sana to eh, no? Kung medyo tumagal-tagal yung labanan nilang dalawa eh. Kaso, overpower si Aging eh. Isipin ninyo, hari ba naman ng mga aswang sa Mindoro eh, di ba? Sino makakapalag dyan? Ako sa tingin ko, isang purong dibino lang ang pwedeng tumapat dito. Pero yung mga nasa panig ng kaliwa, di ko lang alam kung may makakatapat dyan. Overall, masasabi ko sa kwento na to, napakaangas. Ganda ng tagpo. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.